What's up, future educators? Kaya pa ba? Siyempre, dapat kaya. Kakayanin para sa ating future. Ako si Ronaldine I. Marino, taking Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. Ngayong araw, as makakasama natin at makakapanayam ang isang guro mula sa Mogarin Integrated National High School. Kasalukuyan din siyang isang ALS coordinator and ALS instructor. So, ngayon as kailangan nating malaman ang kanyang mga authentic insights and kung paano siya nakaka-relate sa facilitating learning teaching, learner-centered teaching. So, let's go! Hello, ngayon kasama ko si Sir Ruel Calapati bilang isang guro na marami ng karanasan sa pagtuturo. Meron ako sa kanya mga katanungan na nais itanong. Sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aking interview ngayong araw na ito. Sir, ang aking pungunang katanungan is, how do you apply learner-centered teaching principles in your classroom, especially when working with diverse learners with different needs, strengths, and backgrounds? Inclusive learning ang ginagamit ko doon. Know your student. Dapat kasi alam mo lagi yung kung ano yung kakayahan ng dapat kilala mo dapat ang iyong estudyante. Kasi dito sa Bugarin, di naman sa pagmamayabang, simula grade 7 hanggang grade 12, kilala ko yung mga bata. Yes, sir. Kumbaga, katulad nga po na sabi nyo na kilala nyo na yung mga students. And para talaga sa inyo is para ma-apply yung learner-centered is una is kailangan malaman at kilala mo ang mga estudyante. Sir, ngayon naman sa pangalawang tanong is, what teaching strategies do you find most effective for encouraging active exploration, discovery, and hands-on learning among your students? Differentiated instruction ang ginagamit ko doon. Yung kumbaga, dahil kilala mo na nga yung mga estudyante mo, halimbawa ito, magaling sa music, sa drama, gawin mo sila ng activity na para sa kanila. Halimbawa is role play. Pag halimbawa naman dito, magagaling silang kumanta, di gawin mo sila sa singing naman sa kanila. Tapos sa kabila, magagaling sila sa sports. Kung ano yung dapat, kung ano yung alam mong, dahil kilala mo nga sila, kung alam mo siya kilala, doon mo siya igawa ng activity para mas maganda. Halimbawa, magaling siya magsulat, ay di, ang paggawa mo sa kanila ay essay. Ayan, tama naman. Kasi si Sir ay teacher ng MAPE. Nagtuturo din siya ng MAPE. And yun yung ginagawa niya na teaching strategies. And pangatlong tanong natin is, how do social cultural factors such as students' home environment, peer influence, and community background affect the way you plan lesson plans and manage your classroom? Kasi 'di ba yung natin ngayon, dapat ay tayo ay nakaano ngayon yung mga content natin ngayon. Dapat ay related doon sa kanilang related sa pang-araw-araw nilang buhay at maia-apply nila. Yes, sir. Para yun yung tinatawag natin na parang authentic learning. Ayan, sir. So, can you share an experience where you had to adjust your teaching methods to address different learning styles, levels of motivation, or stages of cognitive development? O katulad kasi bukod kasi sa ako ay classroom teacher, yung sa formal education, nagna-non-formal din ako. Bali doon sa non-formal, tatlo ang tinuturuan ko, may basic literacy, may elementary, may high school. Tapos sa elementary, parang kami, 7 subject tinuturo namin, 7 subject din ang sa high school. Parang tigpipito na iba't iba ang tinuturo mo. Kailangan, maano mo siya dahil ang estudyante mo din, kumbaga sa isang classroom, iba't iba siya. May high school, may elementary, merong basic literacy, yung hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Katulad ko, teacher kasi ako ng high school. Tapos ay, hindi pa ako masyadong kumbaga, ang aking kasing course ay hindi naman pan-teacher eh. Nagkumuha lang ako ng unit ng supplemental ng education. Kaya lang, yun, napapasok na nga dito. Kailangan ko din silang aralin kung ano yung magandang ituturo ko sa kanila.
Sir, kasi 'di ba po ngayon, parang nagiging issue din na kaya minsan hindi matuto ang bata dahil yun nga, hindi hindi master or hindi course nung teacher yung itinuturo niya. So, sa inyo po, kahit kumbaga hindi nyo subject, is ang ginawa nyo is inaral nyo siya. Naaral ko siya, siyempre. Graduate. Ang hirap kaya magturo ng pagpapabasa. Apo kasi usually kasi pagka sa BEd kasi talagang train sila sa Pagpapabasa. paano yan. Pero pagka high school ka, parang paano ba ako magsisimula ng ano? Paano ako magsisimula? Kaya ang ginagawa ko dito, meron akong isang pamangkin na nag-aral ng ng special education. Ano ang gagawin ko para matutong, kasi meron akong isang 15 years old, isang 18 years old na ALS learner na elementary. Ang isa marunong magbasa, hindi marunong magtagalog. Yung isa naman, marunong magtagalog, hindi marunong magbasa. Oh, ang hirap. Kaya sabi ko, anong gagawin ko doon? Tapos nagtatanong din siyempre ako doon sa iba na may mga karanasan na. Parang sabi niya, ay hindi din po namin alam ang gaganyan. Sabi ko, ay mag-e-exam kami. Paano ko sila mabibigyan ng exam? Ay hindi nga marunong magbasa, hindi marunong ano. Kaya ang ginawa ko, yun yung isa kong yung isa kong pamangkin na na nag-aaral ng education pang elementary. Samahan mo muna ako. At ikaw muna doon na magturo. So, sir, sa part nyo po is humihingi kayo ng tulong at kumbaga, yun, mahanap din kayo ng mga experts sa field na yon para kumbaga, in that way, maituturo mo din ng maayos sa Para mga hindi, bagong estudyante. Para ang mga bata kasi matapos nang meron silang alam. Hindi yung natapos lang dahil ng yung Kailangan. dumaan lang ang panahon at kaya natapos. So, sir, ngayon naman po is, what challenges do you face when creating a positive, supportive, and non-violent learning environment, and how do you address or overcome the challenges? Yung mga, ano po yung mga challenges nyo na para mapanatiling maayos at walang marahas na environment sa school. At di ba syempre may mga challenges tayong mga na-encounter na mga estudyanteng hindi naman ganun kabait. Pagka kasi alimbawa ang mga bata ay mga pasaway, dapat aalamin mo, bakit kaya itong batang ito ay nagiging pasaway? Kasi minsan, kaya pala nagiging pasaway, nagpapapansin, may problema sa bahay. Kaya kailangan, iintindihin mo laging lagi mong iyaano na ikaw yung lagi yung angat. Hindi yung sila ang bababa hindi sila ang bababa para sa iyo. Ikaw ang bababa sa kanila, para sa kanila. So, sir, hindi agad porket makulit si bata is papagalitan mo agad, bibigyan mo agad ng punishment. So, dapat pala is alamin kung ano yung reason behind that na bakit yung ugali niya is ganito, bakit umaakto siyang ganito sa school. Siyempre, kailangan din natin yung tulong ng mga magulang nila. Kasi ang mga bata, pagka naman ihihingi natin ng tulong. Dapat kasi ay partner ang magulang at ang magulang at saka ang paaralan sa ng mga anak, sa pagre-raise ng kanyang anak. Hindi yung pinapasok niyo lang yung anak ninyo, bahala na kayo diyan. Kaya nga kayo binabayaran, dapat sana hindi ganun. Apo, 'di ba, kumbaga nakaraan issue nga po 'yan na bakit magtuturo ang magulang nandiyan naman ang teacher, pinapasahod sila. So, yung kumbaga yung mentality na yun is mali kasi dapat talaga tulungan si teacher and yung parents. Ganun na din yung community na nagbibigay din yun ng factors para sa mga bata. Ayun. So, sir, ano po pong maibibigay niyong payo katulad ko na isang future educator na kumbaga ano po yung mga pwede kong tandaan or tips na dapat gawin? Ang dapat nating tandaan, pag pinasok natin itong trabaho na to, dapat gusto natin. Hindi yung napilitan ka lang kasi wala na akong matanggap na trabaho kasi may asawa na ako eh. Kaya aanuhin ko na lang, hindi sana dapat ganon. Dapat ay isa puso. Ganyan.